Ano pong sabi ninyo? Nay? Napatigil si Rodel sa gitna ng kanyang presentation. Tila huminto rin ang pag-ikot ng mundo. Ang boses lang ng kanyang ina, sa kabilang linya ang tanging gumagalaw sa nanigas niyang universo. Isang matagal na katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ubo nito at ang sarili niyang paghinga na tila ninanakaw mula sa kanyang dibdib. Anak, muling nagsalita si Aling Corazon at sa pagkakataong ito, mas malinaw ang bawat salita. Mas matalas ang dating sa pandinig ni Rodel. Buntis ako. Para siyang binuhusan ng nagyayelo. Tubig. Buntis ang kanyang ina. Si Aling Corazon, 62 taong gulang, biyuda sa loob ng 20 taon. Ang mabait at kagalang-galang niyang ina na nagtitinda ng kakanin sa palengke ng Quezon. Buntis. Napatingin siya sa mga mukha ng kanyang mga boss sa loob ng malamig na conference room. Ang CEO, ang COO, ang buong board of directors. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Naghihintay sa susunod na slide ng kanyang PowerPoint presentation. Isang mahalagang proyekto na maaaring magbigay sa kanya ng promotion, ngunit wala na siyang pakialam. Sir, ma'am, I'm sorry po. Nanginginig ang boses na sabi niya. Kasabay ng pagbaba ng kanyang cellphone, hindi na niya hinintay ang sagot ng ina. Hindi niya kaya. May emergency po sa pamilya. Hindi na niya inalintana ang gulat sa mga mukha nila. Mabilis niyang pinatay ang laptop, isinilid sa bag, at halos takbuhin ang pinto palabas ng conference room. Narinig niya ang tawag ng kanyang supervisor, pero nagbingi-bingihan siya. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang umuwi. Ngayon na. Sa biyahe pa uwi sa bus, nakatingin lang si Rodel sa labas ng bintana. Ngunit hindi ang mga nagdadaang gusali at puno ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina. Ang mga kamay nitong magaspang dahil sa pagmamasa ng galapong. Ang mga ngiti nitong pagod ngunit laging matamis para sa kanya. Pinalaki siya nito ng mag-isa. Mula nang mamatay ang kanyang ama, ibinuhos ni Aling Corazon ang lahat ng oras at lakas niya para mapag-aral siya. Nagtinda ito ng puto, kutsinta, at sapin-sapin, umulan man o umaraw, para lang makatapos siya ng engineering. Kaya paano po nangyari ito? Pinilit niyang isipin ang lahat ng posibilidad. Baka nagkamali lang siya ng dinig, baka nagbibiro lang ang nanay niya. Pero hindi pala biro ang ina niya, lalo na sa mga seryosong bagay. Baka may sakit ito. Baka kung ano na ang nangyayari sa pag-iisip nito. Iyon ang pinakakinatatakutan niya. Ang isiping unti-unti nang humihina ang isip ng nag-iisa niyang ina. Ang babaeng naging pundasyon ng kanyang buong buhay. Pagbaba niya sa terminal ng Lucena, sumakay agad siya ng tricycle papunta sa kanilang barangay. Bawat metro na inilalapit niya sa kanilang bahay ay siya namang pagbigat ng kanyang dibdib. Inihanda niya ang sarili sa kung ano man ang kanyang dadatnan. Isang inang may sakit, nalilito, o nangangailangan ng tulong. Huminto ang tricycle sa tapat ng kanilang maliit na bahay na bato. Inabutan niya ng bayad ang driver at hindi na hinintay ang sukli. Halos liparin niya ang gate na gawa sa kawayan. Nay! Inay! Tawag niya. Kasabay ng mabilis na pagtulak sa pintong kahoy, bumungad sa kanya ang isang bagay na hinding-hindi niya inaasahan. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Halakhak. Ang halakhak ng kanyang ina. Pero hindi ito nag-iisa. May kasama itong dalawang boses. Isang boses ng lalaki at isang boses ng babae. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, sa kanilang maliit na sala, nakikita niya si Aling Corazon. Nakaupo ito sa paborito nitong silyang tumba-tumba, nakangiti ng malapad. Sa kanyang kanan ay may isang lalaking nasa edad 50, mukhang maginoo at maayos manamit. Sa kanyang kaliwa naman ay isang babaeng mas bata. Marahil ay nasa 30 anyos, na abala
Sa pagbali ng prutas para sa kanyang ina, mukha silang masaya, mukha silang isang pamilya. Tumingin si Aling Corazon sa gawin ng pinto at nakita siya. Agad na nagliwanag ang mukha nito. "Rodel! Anak, nandito ka na pala." Ngunit bago pa man siya makasagot, ang mga mata ni Rodel ay napako sa dalawang estranghero na ngayon ay nakatayo na rin at nakangiti sa kanya. Isang nangiting hindi niya maintindihan kung bakit nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Nakatayo lang si Rodel sa may pintuan, hawak pa rin ang kanyang bag. Ang init ng pagbati ng kanyang ina ay tila hindi makatagos sa pader ng pagtataka at kaba na biglang bumalot sa kanya. "Halika anak, pumasok ka." Aya ni Aling Corazon, kumakaway. "Pagod ka sa biyahe. Ipaghahanda kita ng makakain." Ngunit bago pa man siya makahakbang, lumapit na ang lalaking nagngangalang Gilbert. Inilahad nito ang kamay. Isang malapad na ngiti ang nakapaskil sa mukha nito. "Ikaw na pala si Rodel, ang sikat na engineer. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Gilbert, isang kaibigan ng pamilya." Tinanggap ni Rodel ang kamay. Ang higpit ng pagkakamay ni Gilbert ay pilit. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May kung anong lamig siyang naramdaman. Lumapit din ang babae, si Lyra. Mas mahinhin ito kumilos. May dalang isang baso ng tubig. "Sir Rodel, pasensya na po kung nabigla namin kayo. Lyra po. Nandito lang kami para alalayan si Nanay Corazon." Ang pagtawag nito ng nanay sa kanyang ina ay nagdulot ng kakaibang inis kay Rodel. "Salamat," tipid niyang sagot, at dire-diretsyong naglakad papunta sa kanyang ina. Hinawakan niya ito sa balikat. "Nay, ano po ba talaga ang nangyayari? Bakit po kayo?" Hindi niya matuloy ang salita. "Bakit po ninyo sinabi sa telepono na..." Isang malumanay na tawa ang pumutol sa kanya. Galing iyon kay Gilbert. "Hayaan mo na munang makapagpahinga ang anak mo, Corazon," sabi nito. Inaakbayan si Aling Corazon na para bang matagal na silang magkakilala. "Rodel, maupo ka muna. Alam kong marami kang tanong. Hayaan mong ipaliwanag namin sa iyo ang lahat." Walang nagawa si Rodel kundi maupo sa lumang sopa na katapat ng silyang tumba-tumba ng ina. Si Lyra ay agad na nagpunta sa kusina. Si Gilbert naman ay umupo sa tabi ni Aling Corazon. Nagsimulang magkwento ang kanyang ina, ngunit ang boses nito ay putol-putol at hindi sigurado. Tungkol sa isang malayong kamag-anak daw sa Amerika. Isang pinsan ng kanyang yumaong lola na walang sariling anak, at ito raw ay nag-iwan ng malaking mana. At kasabay ng biyaya, dumating ang isa pa, sabi ni Aling Corazon na patingin sa kanyang tiyan. Doon na sumingit si Gilbert. Ang boses niya ay makinis at puno ng kumpiyansa. "Isang milagro, Rodel, isang himala. Nang malaman namin ang tungkol sa mana, doon din nagsimulang makaramdam ng paglilihi ang iyong ina. Sinuri ng doktor at kumpirmado, isang biyaya mula sa langit." "Sinong doktor?" Mabilis na tanong ni Rodel. "Saan pong ospital?" "Isang pribadong klinika lang sa bayan," sagot ni Gilbert. Iwinawagay-way ang kamay na para bang hindi mahalaga ang detalye. "Huwag kang mag-alala, Rodel. Maayos ang lahat. Sa katunayan, kaya kami nandito ni Lyra ay para tulungan ang nanay mo sa mga papeles. Napakakomplikado ng proseso ng pagkuha ng mana mula sa ibang bansa." Tumingin si Rodel sa kanyang ina. "Nay, anong pangalan po ng kamag-anak natin sa Amerika?" Nag-atubili si Aling Corazon. Napasulyap ito kay Gilbert. Nakita ni Rodel ang bahagyang panginginig ng kamay ng ina bago ito yumuko. Hindi ko na maalala, anak. Napakahaba ng pangalan." "Consuelo de la Cruz Anderson." Mabilis na dugtong ni Gilbert. "Taga California. Huwag mo nang alalahanin ang mga detalye, Rodel. Ang mahalaga, ligtas ang nanay mo at masaya.
Kami na ang bahala sa lahat. Dumating ang hapunan. Si Lyra ang nagluto at naghanda ng lahat. Tahimik ang naging kainan. Sinubukan ni Rodel na kausapin ng sarilina ng kanyang ina. Ngunit sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon, laging may paraan si Lyra para sumingit. Nay, kamusta na po pala ang pagtitinda niyo sa palengke? Tanong ni Rodel. Naku, Rodel, pinagpapahinga na namin si nanay. Sagot ni Lyra habang nagsasandok ng kanin sa plato ni Aling Corazon. Hindi na niya kailangang magpagod, lalo na't masela ng kanyang kalagayan. Pakiramdam ni Rodel ay may isang pader na salamin sa pagitan niya at ng kanyang ina. Nakikita niya ito pero hindi niya maabot. Kinagabihan, hindi makatulog si Rodel. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, napahinto siya sa tapat ng silid ng kanyang ina. Bahagyang nakaawang ang pinto. May naririnig siyang mahinang boses. Boses ni Gilbert. Dahan-dahan siyang lumapit at idinikit ang tainga sa siwang ng pinto. Kailangang maging kapani-paniwala ang lahat, Corazon, lalo na sa bangko, bulong ni Gilbert. Ang boses nito ay wala na ang pagiging magiliw. Ngayon ay may diin at lamig. Huwag na huwag kang magkakamali. Tandaan mo, inay, para sa kinabukasan ng apo mo ito. Isang matinding kaba ang gumapang sa buong katawan ni Rodel. Hindi ito tama. Mali ang lahat ng ito. Bumalik siya sa kanyang silid, hindi na para matulog. Binuksan niya ang kanyang bag at hinalungkat ang laman nito. Sa ilalim ng mga damit, nandoon ang isang maliit na kahon. Isang bagay na binili niya online ilang buwan na ang nakalipas para sana sa seguridad ng bahay, ngunit hindi niya na naikabit. Isang spy camera, hindi mas malaki sa isang butones. Hawak ang maliit na bagay na yon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi siya maaring magkamali. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng ebidensya. At sisimulan niya iyon bukas. Itatago niya ang kamera sa kusina, sa loob ng basket ng artipisyal na halaman na nakasabit malapit sa mesa. Doon sila madalas mag-usap. Doon niya malalaman ang lahat. Nagising si Aling Corazon bago pa man tumilaok ang mga manok. Sanay siyang gumising ng maaga para ihanda ang mga kakanin na ititinda niya sa palengke. Ngunit ngayon, wala nang galapong na kailangan niyang masahin. Wala nang niyog na kailangan niyang kayurin. Ang tanging kailangan niyang gawin ay ang maghanda para sa isa na namang pagsasanay. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang katawan niya ay pagod na pagod. Ngunit hindi dahil sa pisikal na gawain. Pagod ang kanyang kaluluwa. Pinagmasdan niya ang sarili sa luma at may kalawangang salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kulubot, ang puti sa kanyang buhok, ang kanyang mga mata na dating puno ng sigla ay ngayoy balot ng takot. Paano siya napunta sa sitwasyong ito? 2 buwan na ang nakalipas ng unang dumating sa buhay niya, sina Gilbert at Lyra. Nakilala niya sila sa simbahan. Mabait sila, magalang, at laging handang tumulong. Tinulungan nila siyang mamalengke, ipinagluto, at higit sa lahat, pinakinggan ang kanyang mga kwento. Mga kwentong matagal na niyang gustong ibahagi, ngunit wala namang gustong makinig. Pati si Rodel, ang sarili niyang anak, ay laging abala. Oo, buwan-buwan itong nagpapadala ng pera, pero ang tawag nito sa telepono ay laging nagmamadali. Kamusta po, Nay? Okay lang po kayo? Sige po, may meeting pa po ako. Sina Gilbert at Lyra ang nagpunan sa katahimikan ng kanyang bahay. Sila ang nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kaya nang ibalita nila ang tungkol sa mana, naniwala siya. At nang sabihin nilang kailangan nilang itago ang tungkol dito, kahit sa sarili niyang anak, pumayag siya. Para daw sorpresa, para daw sa kapakanan ng lahat. At nang lumabas ang ideya ng pagbubuntis, doon na nagsimulang maging malabo ang lahat. Ito ang pinakamadaling paraan, inay.
sabi ni Gilbert noon, para mapaniwala ang bangko na kailangan ninyo agad ng pera para sa gastusin ng bata sa pagpapalaki. Madali nilang aaprubahan ng loan gamit ang titulo ng lupa nyo bilang collateral. Loan? Bakit po tayo uutang kung may mana naman? Tanong niya noon. Mahabang proseso ang mana, aabutin ng taon. Kailangan nating kumilos ngayon. Sagot ni Gilbert na may kasamang ngiti. Ngayon, ang ngiting iyon ay hindi na nagdudulot ng kapanatagan. Nagdudulot na ito ng takot. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Lyra, may dalang isang tasang kape. Good morning po, nanay. Heto po, kape ninyo. Sabi nito, ang boses ay malambing pa rin. Pagkatapos po niyan, mag-practice na tayo ha? Para perpekto na mamaya sa bangko. Tumangulang si Aling Corazon. Pagdating niya sa kusina, nakaupo na si Gilbert sa mesa. Hawak ang isang folder ng mga papeles. Ang mukha nito ay seryoso. Wala na ang Gilbert na nakilala niya sa simbahan. Ulitin natin. Malamig na sabi ni Gilbert. Ano ang sasabihin mo sa manager ng bangko? Nanginginig ang mga kamay ni Aling Corazon. Ako po si Corazon Reyes. 6 na linggo na po ang tiyan ko. At kailangan ko po ng pera para sa kinabukasan ng aking anak. Anak? Itinaas ni Gilbert ang kilay. Hindi ba't apo ang pinag-usapan natin? Para mas kapani-paniwala dahil may edad ka na. Pero, sinabi niyo kay Rodel na anak ko. Iba ang kwento para kay Rodel. Iba ang kwento para sa bangko. Huwag mong paghaluin. Sigaw ni Gilbert. Napapiksi si Aling Corazon. Si Lyra ay lumapit at hinagod ang kanyang likod. Hinaan mo naman ang boses mo, Gilbert. Baka magising si Rodel. Saway ni Lyra. Pagkatapos ay bumaling ito kay Aling Corazon. Nanay, apo po ang sasabihin ninyo. Mas madali pong maawa ang mga tao. Inilapag ni Gilbert sa harap niya ang isang dokumento, Deed of Sale, at ang titulo ng lupa nila. Ang lupang iyon. Ang bawat metro kwadrado niyon ay pinagpagura ng kanyang yumaong asawa. Dugo at pawis ang ipinuhunan nito para mabili iyon. Para sa pangarap nitong patayuan ng malaking bahay para sa kanilang pamilya, para kay Rodel at sa magiging pamilya nito. Pipirmahan mo to mamaya, pagkatapos makuha ang pera. Utos ni Gilbert. Napatingin si Aling Corazon sa litrato ng kanyang asawa na nakasabit sa dingding. Ang nangiti nito sa larawan ay tila isang sumbat. Isang paalala ng kanyang kataksilan sa kanilang mga pangarap. Patawarin mo ako, mahal, bulong niya sa sarili. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Rodel, agad na pinunasan ni Aling Corazon ang kanyang luha. Ngumiti siya ng pilit. Ang namangiti ng isang ina na gustong ipakitang maayos ang lahat, kahit na sa loob-loob niya ay unti-unti na siyang nadudurog. Anak, gising ka na pala. Kumain ka na ng almusal, sabi niya. Itinatago ang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng mesa. Tinitigan siya ni Rodel. Ang mga mata ng kanyang anak ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Ang bawat tingin nito ay tila isang kutsilyong sumusugat sa kanyang puso. Dahil alam niya, sa bawat kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig, lalo lang niyang inilalayo ang nag-iisang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Isinara ni Rodel ang pinto ng kanyang silid at maingat itong nilock. Tila kulang pa iyon, kaya't isinandal pa niya ang isang upuan sa doorknob. Kailangan niya ng katiyakan. Kailangan niya ng katahimikan. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang cellphone mula sa bulsa. Huminga siya ng malalim bago buksan ang application para sa camera. Nag-load ito ng ilang segundo. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras ng paghihintay. At pagkatapos,
Bumungad sa screen ang imahe. Medyo malabo sa simula, nakatutok sa kisame, ngunit malinaw na malinaw ang mga boses. Hindi na pwedeng umatras pa, Corazon. Nakasalalay ang lahat dito. Boses yon ni Gilbert, matigas at may awtoridad. Pero, natatakot ako. Paano kung malaman ni Rodel? Sagot ng kanyang ina. Basag ang boses sa pag-iyak. Parang may bumibiyak sa loob ng dibdib ni Rodel. Ang bawat pag-iyak ng ina ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Maya-maya, gumalaw ang kamera. Inayos siguro ng hangin. Ngayon, nakatutok na ito mismo sa mesang kinauupuan nila sa kusina. At doon, nakita niya ang lahat. Ang kanyang ina, si Aling Corazon, ay nakayuko. Sa tabi nito ay si Lyra na nakahawak sa braso ng ina. Ngunit hindi iyon isang pag-alalay. Isa yung paghawak na may puwersa na para bang pinipigilan itong makatayo. Sa harap nila, nakatayo si Gilbert, nakapamewang. Inilapag nito sa mesa ang isang makapal na pligo ng mga dokumento at isang ballpen. "Huwag ka nang matakot," sabi ni Gilbert. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Isipin mo na lang ang magiging apo mo. Isipin mo ang bagong bahay, ang bagong buhay." Itinulak nito ang mga papel sa harap ni Aling Corazon. "Ito ang titulo ng lupa ninyo. Kailangan nating mailipat ito sa pangalan mo at ng bangko para sa mortgage. Pirmahan mo na to." Umiling ang kanyang ina, patuloy ang pagdaloy ng luha sa mga pisngi nito. "Hindi ko kaya. Pamana yan ng papa ninyo kay Rodel." Biglang hinampas ni Gilbert ang mesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw at napatalon sa gulat si Aling Corazon. "Pirma!" sigaw nito. Ang palakaibigang maskara ay tuluyan ng nawala. Ang bumungad ay ang mukha ng isang halimaw. "O gusto mong mapahamak ang bata?" Nanigas si Rodel. Hindi siya makahinga. Ang init ng nag-aalab na galit ay mabilis na umakyat mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang ulo. Ang cellphone ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Pinanood niya, sa gitna ng namumuong luha sa kanyang mga mata, kung paanong kinuha ni Lyra ang kamay ng kanyang ina. Inilagay ang ballpen sa pagitan ng mga daliri nito at sa pilitang ginabayan para pumirma sa dokumento. Pagkatapos ng pirma, binitawan nila ito. Napahagulgol na lang si Aling Corazon. Isinusuubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Sapat na. Sobra pa sa sapat. Hindi na malaya ni Rodel na ang kamao niya ay buong lakas na tumama sa pader ng kanyang silid. Isang mapurol na tunog. Isang matinding kirot. Ngunit wala siyang maramdamang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-uumapaw na galit at ang durog na puso. Pinatay niya ang recording. Pinunasan niya ang sariling mga luha. Ang mga luhang iyon ay hindi na luha ng kalituhan. Iyon ay luha ng pinaghalong galit at sakit. Tumayo siya. Inalis niya ang pagkakabara ng upuan sa pinto. Binuksan niya ito nang walang ingay. Hawak ng mahigpit ang cellphone na naglalaman ng katotohanan. Naglakad siya palabas. Nakita niya si Gilbert na nagtitimpla ng kape sa kusina. Sumisipol-sipol pa na para bang walang anumang nangyari. Huminto si Rodel sa likuran nito. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa ilalim niyon ay isang lamig na kayang magpayelo ng apoy. Lumingon si Gilbert, isang tasa ng kape ang hawak sa kamay. Ang pagkukunwaring ngiti ay muling sumilay sa kanyang mga labi nang makita si Rodel. "Rodel, mabutit lumabas ka na riyan. Halika, magkape ka muna. Mukhang kailangan mong..." Hindi na nito natapos ang sasabihin. Itinaas ni Rodel ang kanyang cellphone. Ang screen ay nakaharap kay Gilbert. Pamilyar na eksena, ang kusina, ang kanyang ina na umiiyak, at ang boses ni Gilbert na umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono. "Pirma! O gusto mong mapahamak ang bata?" Ang ngiti sa mukha ni Gilbert ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at mapanuring tingin.
Si Lyra, nakalalabas lang mula sa banyo, ay natigilan sa may pintuan. Ang mukha'y namutla na parang papel. Ano to? Mahinahong tanong ni Gilbert. Kahit na ang mga mata nito ay nagbabaga. Ebidensya. Matigas na sagot ni Rodel. Ang katotohanan. Tapos na ang laro ninyo. Aalis kayo sa pamamahay na to. Ngayon din. O tatawag ako ng pulis. Isang sandali ng katahimikan. Tanging ang tunog ng video na patuloy na nagpe-play ang maririnig. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Rodel ang nangyari. Tumawa si Gilbert. Hindi isang tawang kinakabahan, kundi isang tawang puno ng panunuyaa at tagumpay. Talaga? Sabi nito, ipinatong ang tasa sa mesa. Sa tingin mo, ganoon kadali yon, engineer? May kinuha si Gilbert mula sa sarili nitong bulsa, ang sarili nitong cellphone. May pinindot ito at pagkatapos ay ipinakita ang screen kay Rodel. Natigilan si Rodel. Iyon ay isang video. Ang nasa video ay siya at ang kanyang ina. Kuha iyon kahapon nang subukan niyang kausapin ito sa sala. Ngunit ang video ay pinutol at inedit. Ang ipinapakita lang ay ang mga bahagi kung saan siya ay sumisigaw. Nay, hindi niyo ba naiintindihan? Niloloko lang kayo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, pero sa video, ito'y tunog ng galit at pagbabanta. Ang kasunod na eksena ay ang kanyang ina na umiiyak, na sa katotohanan ay reaksyon nito sa pananakot ni na Gilbert. Ngunit sa video, ito'y lumabas na reaksyon sa kanyang pagsigaw. Anong kalokohan to? Nauutal na tanong ni Rodel. Ang tawag dyan, insurance. Mayabang na sabi ni Gilbert, habang abala ka sa pagiging sambama. Mas naging abala ako sa pagiging direktor. Binuksan ni Gilbert ang Facebook. Ipinakita nito ang page ng kanilang barangay. At nandoon na ang video. Nakapost. Public. May caption na, kawawang ina. Minamaltrato ng sariling anak na engineer dahil sa lupa. At sa ilalim, daan-daang reactions na, mga angry emojis, mga comments na puno ng galit at pagkondena. Hayop ka! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Rodel, mas hayop ka! Ganti ni Gilbert. Umuwi ka dito para agawin ang ari-arian ng sarili mong ina. Iyan ang iisipin ng lahat ng tao. Sakto namang pumasok si Aling Corazon sa kusina. Naalarma sa pagtaas ng mga boses. Nakita niya ang dalawang lalaki na magkaharap. Puno ng tensyon ang paligid. Anak? Gilbert? Anong nangyayari? Dahil sa takot at dahil sa mga araw ng psychological conditioning, tumakbo si Aling Corazon hindi sa kanyang anak, kundi sa likod ni Gilbert para magtago. Para kay Rodel, ang kilos na yon ay mas masakit pa sa 10 sampal. Sa labas, nagsimula ng maglapitan ang mga usisero. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay ngayoy nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Narinig nila ang sigawan, nakita na nila ang video. Para kay Rodel, ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang hawak niyang ebidensya ay biglang naging walang kwenta. Siya na biktima, ang ngayoy mukhang kontrabida. Isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking nakaunipormeng pangbarangay. Ang kanilang kapitan. Pumasok ito sa bahay, ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Tumingin ito kay Aling Corazon na umiiyak sa likod ni Gilbert. Tumingin ito kay Lyra na nasa isang sulok. At pagkatapos, ang mga mata nito ay napako kay Rodel. Rodel, sabi ng kapitan, ang boses ay mabigat. May reklamo ang nanay mo laban sa'yo. Ang biyahe papunta sa barangay hall ay ang pinakamahaba at pinakanakahihiyang paglalakbay sa buong buhay ni Rodel. Hindi siya nakaposas, ngunit ang mga tingin ng mga kapitbahay na sumusunod sa kanila ay mas mahigpit pa sa bakal na posas.
Ang mga matang dati puno ng paghanga para sa engineer ng barangay ay ngayoy puno ng pagkutya. Ang mga ngiting dati isumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga ibinubulong na salitang kutya na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Wala talagang utang na loob. Sayang ang pinag-aralan. Pera talaga ang ugat ng kasamaan. Bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya. Ngunit wala nang masasakit pa sa imahe ng kanyang ina na nakaangkas sa likod ng motorsiklo ni Gilbert. Umiiyak. Habang si Lyra ay nasa likod nito, kunwari inaalo ito. Sila ang mukhang biktima. Siya ang mukhang salarin. Sa loob ng maliit at mainit na opisina ng barangay, nagsimula ang isang pagdinig na hindi matatawag na patas. Nakatayo si Rodel sa isang panig, nag-iisa. Sa kabilang panig, nakaupo ang kanyang ina at sa magkabilang gilid nito ay sina Gilbert at Lyra na nagsisilbing mga suporta. Aling Corazon? Malumanay na tanong ng kapitan. Maari niyo po bang ikwento kung ano ang nangyari? Tumingin si Aling Corazon kay Rodel. Sa isang saglit nakita ni Rodel ang dating ina. Isang sulyap ng pagmamahal at pagsisisi. Ngunit mabilis iyong nawala nang tapikin ni Gilbert ang balikat nito. Bumuntong hininga si Aling Corazon at nagsimulang magsalita. Inuulit ang mga kasinungalingang itinuro sa kanya. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang relasyon. Gusto niya pong kunin ang lupa namin. Humihikbing sabi niya. Nang malaman niyang may parating akong biyaya. Nagalit siya. Sinisigawan niya ako. Tinatakot. Hindi totoo yan. Sigaw ni Rodel, hindi na napigilan ng sarili. Nay, sabihin niyo ang totoo. Pinipilit lang kayo ng mga yan. Huminahon ka, Rodel. Saway ng kapitan. Paano ako hihinahon, Kap? Galit na sabi ni Rodel. Nagsisinungaling silang lahat. May ebidensya ako. Muli niyang ipinakita ang video sa kanyang cellphone. Pinanood ito ng kapitan at ng dalawang barangay tanod. Ngunit pagkatapos, umiling lang ang kapitan. Rodel, ang video na to ay nagpapakita ng pag-uusap nila. Ngunit ang video na ipinakita ni Gilbert, iyon ang nagpapakita ng paninigaw mo sa sarili mong ina. Mas matimbang yon. Pero inedit yon, pinutol. May pruweba ka ba? Tanong ng kapitan. Napayuko si Rodel. Wala. Wala siyang pruweba na inedit yon. Pumasok sa opisina si Aling Puring, ang kanilang kapitbahay na halos kumari na ng kanyang ina. Ang babaeng madalas magbigay sa kanya ng candy noong bata pa siya. Wala kang utang na loob, Rodel. Galit na sabi nito. Dinuduro siya. Pinalaki ka ng nanay mo ng maayos. Ibinigay niya ang lahat sa'yo. At ito ang isusukli mo? Pakiramdam ni Rodel ay unti-unti siyang sinasakal. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang ina. Nay, pakiusap. Huwag niyo pong gawin to sa atin. Ngunit sa isang senyas ng mata mula kay Gilbert, umurong si Aling Corazon. Ang takot sa mga mata nito ay mas malakas kaysa sa pagmamahal. Walang nangyari sa pagdinig. Walang kasong isinampa. Ngunit ang hatol ng komunidad ay naibigay na. Isang blotter ang itinala para sa verbal abuse at pinayuhan si Rodel na distansya muna sa kanyang ina para sa kapayapaan ng lahat. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang nakakandado ang pinto. Sinubukan niyang kumatok. Sumigaw. Nay, buksan niyo po ang pinto. Ngunit walang sumasagot. Umupo siya sa may hagdanan sa labas ng kanilang bahay, ang bahay kung saan siya lumaki. Tumingala siya sa langit na nagsisimula ng dumilim. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Itinakwil ng sariling ina. Hinusgahan ng lahat. Nag-iisa. Nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. Good day, Mr. Rodel Reyes. This is to inform you that the initial application for a mortgage loan under the name of Miss Corazon Reyes
using property TCT 104344 as collateral has been pre-approved. Final processing will commence within 48 hours. Napatingin siya sa mensahe. Oras na lang ang binibilang. Kung hindi siya kikilos, mawawala na ang lahat. Mawawala na ang huling alaala ng kanyang ama. At tuluyan ng malulubog sa kumunoy ng kasinungalingan ang kanyang ina. Nakatayo si Lyra sa may bintana ng kusina, pinagmamasdan ang anino ni Rodel na nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Isang malungkot na figura sa gitna ng kadiliman. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Konsensya. Hayaan mo na yan, Jan. Matutuyo rin yan sa lamig. Sabi ng boses mula sa kanyang likuran. Si Gilbert. Nagbubukas ito ng isang bote ng beer. Ang mukha ay kampante at nagdiriwang. Masyado ka namang masaya. Walang ganang sabi ni Lyra. Paano kung hindi pa rin siya sumuko? Susuko yan, sabi ni Gilbert lumagok ng beer. Wala na siyang kakampi. Maging ang nanay niya, hawak natin sa leeg. 1 o 2 araw pa, nasa atin na ang pera. At pagkatapos, aalis na tayo. Tapos ang kwento. Hindi umimik si Lyra. Ang mga mata niya ay napako sa figura ni Aling Corazon na mahimbing na natutulog sa silyang tumba-tumba. Mula nang bumalik sila, galing sa barangay, hindi na ito nagsalita. Nakatulala lang. Ang mga mata ay walang buhay. Ang itsura nito ay nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang ina. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. Isang maikling imahe mula sa nakaraan. Ang kanyang ina, payat at ubo ng ubo, nakahiga sa isang banig sa kanilang maliit na barong-barong sa probinsya. Lyra, anak, huwag mo akong iwan, sabi ng kanyang ina sa isip niya. Kailangan ko pong magtrabaho sa Maynila. Nay. Para po sa inyo to, sagot niya noon, habang isinisilid ang iilang damit sa isang lumang bag. Hindi na niya naabutan itong buhay. Isang telegrama na lang ang kanyang natanggap. Namatay daw sa sakit sa baga. Namatay ng mag-isa. Ang perang pinadala niya, hindi man lang nito nagamit. Napapikit si Lyra. Ang parehong sakit, ang parehong pagsisisi ay bumalik. Parang nanay ko na rin siya, Gilbert. Mahinang sabi niya. Humalakhak si Gilbert. Huwag kang magdrama, Lyra. Hindi natin to nanay. Isa lang siyang target. Isang matandang malungkot na madaling mauto. Pero ang anak niya, nakikita kong mahal na mahal niya ang nanay niya. Pagmamahal, suminghal si Gilbert. Kung mahal niya, sana nandito siya palagi. Sana hindi niya hinayaang mag-isa ang nanay niya. Tayo ang dumating, Lyra. Tayo ang nakakita ng pagkakataon. Kasalanan niya, hindi natin. Tumingin si Gilbert sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag na huwag mong iisiping kumalas. Magkasama tayo dito. Pera ang kailangan natin, hindi pamilya. Ang lamig sa boses ni Gilbert ay sapat na para pawiin ang anumang bahid ng pag-aalinlangan sa isip ni Lyra. Takot. Mas nangingibabaw ang takot niya kay Gilbert kaysa sa kanyang konsensya. Tumango siya. Oo, pera. Ngunit habang binibigkas niya ang salita, ang lasa nito sa kanyang dila ay mapait. Biglang nag-vibrate ang cellphone mo niya sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Tiningnan niya si Gilbert na abala na sa panonood ng TV. Dahan-dahan siyang lumabas papunta sa madilim na likod bahay. Ang amoy ng mga halaman sa gabi at ang tunog ng mga kuliglig ang sumalubong sa kanya. Sinagot niya ang tawag. Hello? Pabulong niyang sabi. Lyra? Ate? Isang boses ng babae sa kabilang linya. Nanginginig. Umiiyak. Ang kanyang nakababatang kapatid. Anong problema, Ana? Si Bunso, ate. Isinugod sa ospital. Mamataas ang lagnat. Kinukumbusyon. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Pero nagpadala ako ng pera nung 1 linggo. Kulang pa raw, ate. Kailangan daw siyang ma-confine.
Kailangan ng malaking pera para sa mga gamot. Napapahawak si Lyra sa isang poste. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pera, palagi na lang pera. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Pinipilit patatagin ang boses. Gagawa ako ng paraan. Makakakuha ako ng pera. Bukas, bukas na bukas. Ibinaba niya ang tawag. Tumingala siya sa langit na walang bituin. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ang buhay ng kapatid niya ay nakasalalay sa tagumpay ng kanilang plano. Walang atrasan to. Kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawasak ng isang pamilya at ang sarili niyang kaluluwa. Patawarin niyo ako, Nanay Corazon. Bulong niya sa hangin. Patawarin niyo ako. Madaling araw na. Nakaupo pa rin si Rodel sa malamig na semento sa labas ng kanilang bahay, yakap ang sariling mga tuhod. Hindi niya naramdaman ang paglipas ng oras, hindi niya naramdaman ang lamig ng hangin o ang kagat ng mga lamok. Manhid, iyon ang tanging salitang kaya niyang isipin. Manhid ang kanyang katawan, manhid ang kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. 5% na lang ang baterya. Sa loob ng ilang oras, mawawalan na siya ng komunikasyon sa mundo. Mawawalan na siya ng tanging sandata na hawak niya. Ang video na hindi pinaniwalaan ng sinuman. Talunan. Ganoon ang pakiramdam niya. Pinagmasdan niya ang bintana ng silid ng kanyang ina. Nakasara ito, walang kaunting liwanag na nagmumula sa loob. Iniisip niya kung ano ang ginagawa nito. Natutulog ba ito ng mahimbing? O gising din, binabagabag ng mga kasinungalingang napilitan itong sabihin. Isang bahagi ng isip niya ang gustong sumuko na lang. Marahil ay dapat na siyang bumalik sa Maynila. Hayaan na lang ang lupa, hayaan na lang ang lahat. Tutal, mukhang mas masaya naman ang ina niya sa piling ng 2 taong iyon kaysa sa kanya. Madaling araw na. Nakaupo pa rin si Rodel sa malamig na semento sa labas ng kanilang bahay, yakap ang sariling mga tuhod. Hindi niya naramdaman ang paglipas ng oras. Hindi niya naramdaman ang lamig ng hangin o ang kagat ng mga lamok. Manhid. Iyon ang tanging salitang kaya niyang isipin. Manhid ang kanyang katawan. Manhid ang kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. 5% na lang ang baterya. Sa loob ng ilang oras, mawawalan na siya ng komunikasyon sa mundo. Mawawalan na siya ng tanging sandata na hawak niya. Ang video na hindi pinaniwalaan ng sinuman. Talunan. Ganoon ang pakiramdam niya. Pinagmasdan niya ang bintana ng silid ng kanyang ina. Nakasara ito. Walang kaunting liwanag na nagmumula sa loob. Iniisip niya kung ano ang ginagawa nito. Natutulog ba ito ng mahimbing? O gising din? Binabagabag ng mga kasinungalingang napilitan itong sabihin? Isang bahagi ng isip niya ang gustong sumuko na lang. Marahil ay dapat na siyang bumalik sa Maynila. Hayaan na lang ang lupa. Hayaan na lang ang lahat. Tutal, mukhang mas masaya naman ang ina niya sa piling ng 2 taong iyon kaysa sa kanya. Ang isiping iyon ay parang punyal na lalong sumasaksak sa kanyang puso. Hindi. Hindi niya pwedeng gawin yon. Hindi niya pwedeng sukuan ng ina. Hindi niya pwedeng talikuran ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Ang lupang iyon ay hindi lang basta isang ari-arian. Iyon ay simbolo ng pangarap at pagmamahal. Sa huling patak ng kanyang determinasyon, muli niyang kinuha ang cellphone. 3% na lang ang baterya. Tinitigan niya ang screen. Nag-iisip kung anong himala pa ang maaari niyang hanapin. Binuksan niyang muli ang folder ng mga video files mula sa spy camera. Pinanood niya ulit ang maikling clip ng sapilitang pagpirma. Ang bawat segundo ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Wala na siyang magagawa. Naisip niyang i-delete na lang ang lahat para hindi na niya muling makita. Ngunit habang nag-i-scroll siya, napansin niya ang isang file na hindi niya pa nabubuksan. Mas mahaba ito. Kuha pagkatapos ng kanilang pagtatalo noong gabi. Dahil wala nang ibang magawa, pinindot niya ang play. Sa simula, wala siyang makita
kundi ang madilim at tahimik na kusina. Walang tao. Tanging ang mahinang ugong ng lumang refrigerator ang maririnig. Akala niya ay wala itong kwenta. Ilang minuto ng katahimikan, balak na sana niyang patayin nang biglang bumukas ang ilaw. Pumasok si Lyra, mukhang balisa. Nakita niya itong kinuha ang cellphone nito at nagmamadaling lumabas patungo sa likod bahay. Naalala niya ang eksenang iyon, ang pag-uusap sa telepono. Ang kamera ay nakapwesto sa loob ng kusina, kaya't hindi na nakita si Lyra sa labas. Ngunit ang sensitibong mikropono nito ay nakasagap pa rin ng tunog. Mahina. Halos hindi marinig. Tanging ang mga tunog ng gabi, ang huni ng mga kuliglig, ang mahinang ihip ng hangin, ang malinaw. Sinubukan niyang lakasan ang volume ng cellphone, ngunit wala pa ring pagbabago. Wala ring kwenta to. Bulong niya sa sarili, puno ng pagkabigo. Nang bigla, may naalala siya. Ang earphone sa bulsa ng kanyang bag, mabilis niyang kinuha yon at isinaksak sa cellphone. 2% na lang ang baterya. Ito na marahil ang huli niyang pagkakataon. Isinuot niya ang earphones, ipinikit niya ang kanyang mga mata para mag-focus. Itinaas niya ang volume sa pinakamataas na antas. Sa simula, puro static. Ngunit sa ilalim ng ingay, may narinig siya. Isang boses na umiiyak. Ang boses ni Lyra. Pinilit niyang intindihin ang bawat salita na parang isang manggagawang nagmimina ng ginto sa gitna ng tontoneladang bato. Hindi ko na kaya to. Putol-putol na, sabi ni Lyra sa gitna ng paghigbi. Naaalala ko si nanay sa kanya. Isang mahabang katahimikan, at pagkatapos, ang mga salitang babago sa lahat. Oo, kami nga ang apo sa tuhod gang, patawarin mo ako. Napamulat si Rodel ng mata. Isang malakas na kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya. Pinapawi ang lahat ng pagod at panalamig. Ang mga salitang iyon, ang pangalang iyon. Apo sa tuhod gang, hindi na ito simpleng panloloko. Ito ay isang sindikato. Napatayo siya, ang mga binti ay nanginginig, hindi na dahil sa panghihina, kundi dahil sa adrenaline. Tinitigan niya ang screen ng cellphone na malapit ng mamatay. Hindi na mahalaga kung maniwala sila sa video niya. Hindi na mahalaga ang sinasabi ng mga kapitbahay. Hawak na niya. Hawak na niya ang katotohanan. Walang sinayang na segundo si Rodel. Habang ang huling porsyento ng baterya ng kanyang cellphone ay nagbabantang mamatay, tumakbo siya. Tumakbo siya na parabang hinahabol ng 10 demonyo. Ngunit sa katotohanan, siya ang humahabol sa kanila. Dire-diretso siya sa bahay ng kapitan na nasa kabilang kanto lang. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Buong lakas niyang kinalampag ang kanilang gate na yero. Lumilikha ng ingay na gumising hindi lang sa pamilya ng kapitan, kundi pati sa mga kalapit bahay. Kap! Kapitan! Emergency po to! Isang galit na kapitan na nakapantulog pa ang nagbukas ng pinto. Rodel, ano bang problema mo? 4:00 pa lang ng umaga. Patawad po sa abala, Kap. Pero kailangan niyo tong marinig, sabi ni Rodel. Hapong ngunit puno ng determinasyon. Ipinakita niya ang kanyang cellphone. 1% na lang po. Pakiusap. Nakita ng kapitan ang desperasyon sa mga mata ni Rodel. May kung anong nag-iba. Hindi na ito ang lalaking talunan at nagmamakaawa kahapon. Nag-atubili ito sandali, pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige, pumasok ka. Isaksak mo iyan. Sa loob. Habang nagcha-charge ang cellphone, mabilis na ikinuwento ni Rodel ang lahat. Ang pagdududa, ang kamera, at ang narinig niyang pag-uusap. Nang may sapat ng lakas ang baterya, isinaksak niya ang earphones sa tenga ng kapitan. Pakinggan niyo po, Kap, lalo na po yung bandang dulo. Pinanood ni Rodel ang pagbabago sa mukha ng kapitan habang nakikinig ito. Mula sa pagiging iritado, naging seryoso. At pagkatapos, pagkabigla, nanlaki ang mga mata nito. Tinanggal ng kapitan ang earphones. Tinitigan niya si Rodel.
Apo sa tuhod gang? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong-ong. Sandali, narinig ko na yan. Modus yan sa mga matatanda. May nabalita ng ganyan sa kabilang bayan. Tumango si Rodel. Sila po yon, Kap. At ang nanay ko ang biktima nila ngayon. Ang lahat ng pagdududa sa mukha ng kapitan ay napalitan ng galit at pagsisisi. Tumayo ito ng tuwid. Magbihis ka, Rodel. Pupunta tayo sa presinto. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Sa himpilan ng pulisya, muling ipinarinig ni Rodel ang recording. Ngayon ay sa hepe na mismo. Matapos ang ilang minuto ng pag-uusap at pagpaplano, isang plano ang nabuo. Hindi nila basta-basta huhulihin ang mga suspek. Kailangan nila ng solidong ebidensya ng krimen na ginagawa mismo sa akto. Ayon sa text, ngayon ang release ng pera. Tama? Tanong ng hepe. Hintayin nating dalhin nila ang pera o ang tseke sa nanay mo. Sa sandaling subukan nilang pilitin siyang pumirma sa anumang kasulatan kapalit ng perang yon, doon tayo papasok. Bumalik si Rodel sa kanilang barangay kasama ang kapitan at 2 pulis na nakasibilyan. Nagtago sila sa bahay ng kapitbahay sa tapat, naghihintay ng tamang tiyempo. Sa loob ng bahay ni Rodel, ang kapaligiran ay puno ng kagalakan para kina Gilbert at Lyra. Hawak ni Gilbert ang isang manager's check. Inilatag niya ito sa mesa sa harap ni Aling Corazon na nakaupo lang na parang isang manika, walang emosyon. Ito na, inay. Masayang sabi ni Gilbert. Ang simula ng bago nating buhay, isang pirma na lang dito sa kasulatan na tinatanggap mo ang pera bilang kabayaran sa lupa. At tapos na ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Aling Corazon habang inaabot ang ballpen na hawak ni Lyra. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Ang isip niya ay blanko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dulo ng ballpen sa papel. 1 milimetro na lang ang layo nito sa linya ng pirmahan ng Plug! Isang malakas na sipa ang nagbukas sa kanilang pinto. Bumungad si Rodel. Ang mga mata ay nag-aapoy. Sa likod niya ay ang kapitan at ang 2 pulis. Gilbert! Lyra! Sigaw ng kapitan. Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Nagulantang ang 2. Si Lyra ay napasigaw sa takot. Si Gilbert, kahit na bigla ay sinubukang maging kalmado. Kapitan, anong ibig sabihin nito? Trespassing kayo. Wala kayong warrant. Hindi na namin kailangan yan. Malamig na sabi ni Rodel. Kinuha niya ang isang maliit na Bluetooth speaker mula sa kanyang bulsa at ikinonekta ito sa kanyang cellphone. Pinindot niya ang play. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. At sa gitna ng katahimikang yon, umalingaw-ngaw ang isang boses. Isang boses na puno ng pagsisisi at takot. Ang boses ni Lyra na nagmumula sa recording. Kami nga ang apo sa tuhod gang. Patawarin mo ako. Ang kulay sa mukha ni na Gilbert at Lyra ay biglang nawala. Napalitan ito ng putlang-putla na kulay ng isang taong nakakita ng multo. Ang multo ng kanilang sariling kasinungalingan. Nang marinig ang sariling boses na umamin sa krimen, gumuho ang mundo ni Lyra. Ang unang ginawa niya ay tumingin, hindi sa mga pulis, kundi kay Aling Corazon. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang isang di makapaniwalang sakit, isang pagtataksil na mas malalim pa sa nawawalang pera. Bago pa man makakilos ang sinuman, sinubukan ni Gilbert na tumakbo palabas sa likod bahay. Ngunit handa na ang mga pulis. Mabilis siyang nasunggaban. Nagpumiglas ito, sumigaw, nagbanta. Ngunit wala na itong nagawa nang isang pulis ang naglagay ng posas sa kanyang mga kamay. Hindi pa tayo tapos, Rodel. Sigaw ni Gilbert habang kinakaladkad palabas. Tandaan mo yan. Si Lyra naman ay hindi nanlaban. Napaluhod na lang siya sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Habang pinoposasan siya ng isang pulis, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Aling Corazon. Sa kanyang mga mata, mayroong mensahe ng pagsisisi, isang tahimik na paghingi ng tawad na huli na para sa lahat. Nang mailabas na ang 2,
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bahay. Ang mga kapitbahay na nag-usyoso sa labas ay nagsimulang magbulungan. Ngayon ay may halong pagkamangha at hiya sa kanilang mga mukha. Si Aling Corazon ay nanatiling nakaupo, nakatingin sa kawalan. Ang ballpen ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang tseke at mga dokumento ay nagkalat sa mesa, mga simbolo ng kasinungalingan at kasakiman. Dahan-dahang lumapit si Rodel. Bawat hakbang ay tila napakabigat. Nay, mahina niyang tawag. Iyon lang ang kinailangan. Ang tila manhid na anyo ni Aling Corazon ay biglang nabiyak. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa kanyang anak. At sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Rodel, anak ko. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, nasalo na siya ng malalakas na bisig ng kanyang anak. Niyakap siya ni Rodel ng mahigpit. Doon, sa sahig ng kanilang maliit na bahay, nag-iyakan ang mag-ina. Patawad anak. Paulit-ulit na sabi ni Aling Corazon sa gitna ng kanyang mga hagulgol. Patawarin mo ang nanay, na naging mahina ako. Naniwala ako sa kanila. Hindi kita pinaniwalaan. Patawad. Hinagod ni Rodel ang likod ng ina. Ang galit na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay wala na. Ang sakit ay naroon pa, ngunit natatabunan na ito ng isang mas malakas na emosyon, pagmamahal. Shh, Nay, hindi niyo po kasalanan. Bulong niya, habang siya man ay lumuluha. Huwag po kayong humingi ng tawad. Ako po dapat ang humingi ng tawad sa inyo. Humiwalay siya ng bahagya at hinawakan ang mukha ng ina. Tinitigan niya ito sa mata. Ako po ang may kasalanan. Nay, hinayaan ko po kayong mag-isa. Naging kampante po ako na sapat na ang perang pinapadala ko. Hindi ko po nakita na ang kailangan niyo pala ay hindi pera, kundi ako. Patawarin niyo po ako. Nay, ang mga salitang yon ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa sugatan nilang mga puso. Sa labas, ang mga kapitbahay na nakasaksi sa eksena mula sa bintana ay isa-isang nagsiyukuan. Ang pagkutya sa kanilang mga mata ay napalitan ng kahihiyan at pagsisisi. Biglang may isang boses na bumasag sa kanilang sandali. Cora, Rodel, si Aling Purita, ang kapatid ni Aling Corazon, ang kanilang tiyahin. Tumakbo ito papasok, ang muka ay puno ng pag-aalala. Niyakap nito ang kapatid at pamangkin. Nabalitaan ko ang nangyari. Diyos ko po, halika na, sabi nito. Tinutulungang tumayo si Aling Corazon. Sa bahay muna kayo. Kailangan niyong magpahinga. Kailangan niyong lumayo muna dito. Tumango si Rodel. Tama ang kanyang tiyahin. Kailangan nila ng bagong simula, kahit pansamantala. Habang inaalalayan nila ang nanghihinang si Aling Corazon palabas ng bahay, isang bagay ang sigurado sa isip ni Rodel. Tapos na ang bangungot. Ngayon, sisimulan na nila ang mahabang daan patungo sa paghilom. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay at eskandalo sa kanilang barangay ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga aral at paalala. Sa ilalim ng bubong ni Aling Purita, ang tahanan ay naging isang kanlungan ng kapayapaan para kina Rodel at Aling Corazon. Ang unang mga araw ay mahirap. Madalas ay tulala lang si Aling Corazon, nahihiya pa ring harapin ang anak at ang mundo. Ngunit sa tulong ng walang sawang pag-aalaga ni Rodel at pag-unawa ni Aling Purita, unti-unting bumabalik ang nangiti sa kanyang mga labi. Isang hapon, isinama siya ng kanyang kapatid sa lingguhang pagtitipon ng mga kababaihan sa kanilang simbahan. Noong una ay ayaw niya, ngunit sa huli ay napapayag din. Doon, sa gitna ng tawanan, pagkukwentuhan, at sama-samang paggawa ng kakanin para sa isang charity event, natagpuan ni Aling Corazon ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya.
isang komunidad. Mga kaibigang nakikinig, mga karamayang nakakaunawa sa kanyang pinagdaanan, habang abala siya sa paghalo ng sapin-sapin, isang matanda ang tumabi sa kanya. "Alam mo, Cora," sabi nito, "minsan na rin akong naloko. Iba ang kwento, pero pareho ang sakit. Ang mahalaga, narito ka ngayon, nakatayo, at may anak kang nagmamahal sa'yo." Ang mga simpleng salitang iyon ay tumagos sa puso ni Aling Corazon. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga ngiti, naririnig niya ang mga halakhak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Samantala, si Rodel ay gumawa ng isang malaking desisyon. Isang araw, kinausap niya ang kanyang boss sa telepono. "Sir, nagpapasalamat po ako sa lahat ng oportunidad," panimula niya. "Pero kailangan ko na pong mag-resign." "Ano?" "Pero Rodel, malapit ka nang ma-promote," gulat na sabi ng kanyang boss. "Alam ko po, sir. Pero may mas mahalaga po akong kailangang unahin ngayon," sabi ni Rodel habang nakatingin sa kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan sa hardin. "Pero kung posible po, gusto ko sanang mag-apply para sa transfer sa branch natin dito sa probinsya." "Mas mababang posisyon yon, Rodel. Mas maliit ang sahod." "Okay lang po, sir," sabi ni Rodel. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sapat na po yon. Nang ibalita niya ang desisyon sa ina, hindi ito nakapagsalita. Tanging mga luha ng kaligayahan ang dumaloy sa mga pisngi nito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Walang salitang kailangan. Ang yakap na yon ay sapat na. Makalipas ang isang buwan, bumalik sila sa kanilang sariling bahay. Ngunit bago yon, tinulungan sila ng mga kapitbahay na nag-volunteer na linisin at pinturahan ito. Iyon ay isang paraan ng kanilang tahimik na paghingi ng tawad sa kanilang maling paghuhusga. Ang bahay ay naging mas maliwanag. Ang mga lumang kasangkapan ay inayos. Ang mga alaala ng takot ay pinalitan ng pag-asa. Isang linggo ng umaga, habang naglalakad sila papunta sa simbahan, hinawakan ni Rodel ang magaspang ngunit pamilyar na kamay ng kanyang ina. Ang parehong kamay na nag-alaga sa kanya noong siya'y sanggol, ang kamay na nagtrabaho para mapag-aral siya. Hindi sila nag-uusap. Tanging ang tunog ng kampana ng simbahan at ang mahinang ihip ng hangin ang kanilang naririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, isang pangako ang nabuo sa puso ni Rodel. Isang pangakong hindi na niya kailanman bibitawan pa. Hindi na niya hahayaang maramdaman ng ina ang lungkot ng pag-iisa. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang kinikita niya sa malayo, kundi ang bawat sandaling kasama niya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Hinigpitan ni Aling Corazon ang hawak sa kamay ng anak. Tumingala siya rito at isang nangiting puno ng kapayapaan at pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang bagong simula ay hindi palaging madali. May mga peklat na mananatili, ngunit habang magkasama sila, alam nilang kaya nilang harapin ang anumang bukas. Dahil ang pagmamahal ng isang pamilya, kapag tunay at pinagyaman, ay mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Aling Corazon at Rodel. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay hanggang sa huling kabanata. Ang samahan po ninyo sa bawat pagtangis at pagbangon ng ating mga bida ay napakahalaga. Habang isinusulat ang bawat yugto ng kanilang buhay, hindi ko maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Pighati para sa kalungkutan ni Aling Corazon, galit para sa mga nanlamang sa kanya, at higit sa lahat, pag-asa para sa muling pagbubuklod nilang mag-ina. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa perang ipinapadala buwan-buwan. Ito ay nasusukat sa oras, sa presensya, at sa mga yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako."
Sana ay magsilbi rin itong aral na ang ating mga magulang, gaano man sila katatag sa ating paningin, ay may mga pusong nangungulila rin at nangangailangan ng ating kalinga. Ano po ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakapumatak sa inyong puso? Ikinagagalak ko pong mabasa ang inyong mga saloobin sa ating comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwentong buhay na ating ibabahagi. Naway manatili tayong matatag at puno ng pagmamahal sa ating mga pamilya. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong manunulat.